Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Pumanaw na ang veteran actor na si Ronaldo Valdez sa edad na 76. Nakilala si Ronaldo sa showbiz sa kanyang naging ambag sa pamamagitan ng pag-arte at bilang ama ng singer na si Jano Gibbs. Ating alamin ang naging buhay ni Ronaldo at ang kanyang naging pamana sa showbiz. Si Ronald James Dulaca Gibbs, o mas kilala sa kanyang screen name na Ronaldo Valdez, ay isang aktor sa pelikula at telebisyon na may halos 5 dekadang karanasan sa industriya ng showbiz. Siya ay pinanganak noong November 27, 1946. Nag-umpisa siya bilang leading man at kilala sa kanyang mga papel bilang patriarch at kontrabida sa telebisyon at pelikula. Sa isang interview, naibahagi ni Ronaldo na lumaki siya na walang ama at tanging ina lang niya ang nagpalaki at umaruga sa kanya ng maayos. Kahit walang amang gumabay sa kanya, ay naging masaya naman daw ang childhood ni Ronaldo. Childhood dream ni Ronald na maging trapeze artist dahil sa Hollywood movie na Trapeze na Burt Lancaster at Kirk Douglas. Sa katunayan, noong nag-aaral pa siya, ay kilala siya bilang isang trapeze artist sa Philippine Christian College. Family. Si Ronaldo ay kinasal sa kanyang asawang si Maria Fe Gibbs at biniyayaan sila ng 2 anak. Si Jano Gibbs na actor, comedian, TV host at singer at ang bunso nilang anak na si Melissa Gibbs. Ayon kay Jano, ang kanyang ama ay super hands-on sa kanila ni Melissa at itong araw ay naghahatid sundo sa kanila sa eskwelahan. Hindi rin daw ito namamalo bilang pagdidisiplina sa kanila. Habang lumalaki nga raw si Jano, ay kinukulit niya ang ama na isama siya nito sa mga shooting kahit extra lang, pero tumatanggi raw ito dahil mas gusto raw ng ama niya na sa sariling sikap ni Jano ito madiskubre, hindi sa koneksyon niya rito. Ayon naman kay Melissa, sobrang saya rin daw nitong kasama na parang magkabarkada lang daw sila at napaka-loving pa. Sinabi rin niya na itong nga raw ang best father in the world. Kung mayroon man daw isang bagay na hinahangaan niya tungkol sa ama, ito ay pagiging family-oriented nito. Bagamat sobrang close sila, ibinunyag ni Melissa na hindi sila gaanong ka-expressive sa kanilang nararamdaman sa isa't isa na gusto nilang gugulin ang kanilang mga sandali na magkasama sa tawanan at good vibes. Showbiz career. Hindi alam ng karamihan na may malaking koneksyon ang yumaong comedy king na si Dolphy sa pagsisimula ng karera ni Ronaldo sa showbiz. Unang nasilayan ng mga manonood si Ronaldo sa pelikulang Pepe and Pilar noong 1966 na ginawa sa ilalim ng RR Productions nina Fernando Poe Jr. at Dolphy. Sa isang interview, ibinahagi niya na noong mid-1960 siya unang discover ni Dolphy. Naghahanap daw ito noon ng pwede ipareha kay Susan Roses para sa isang proyekto. At ito pa nga raw ang mismo naghahanap ng bagong artista. Saktong napansin daw siya ni Dolphy habang siya naglalaro sa isang basketball court. Nang bigla daw siyang lapitan ni Dolphy, ay agad siyang tinanong nito kung interesado ba raw siyang mag-artista. Hindi na nga raw siya nagdalawang isip at tinanggap agad ang offer nito dahil childhood dream talaga niya ang umarte. Pagkatapos siyang pumayag sa offer ni Dolphy, ay agad siyang dinala nito kay Susan nang hindi man lang daw siya nakapag-ayos. Noong unang araw ay nag-alangan daw ang aktres sa itsura ni Ronaldo dahil masyado pang araw itong bata. 19 years old pa lang kasi siya noong mga panahong yon, samantalang 25 years old naman si Susan. Hindi agad sumuko si Dolphy kay Ronaldo, kaya naman binigyan siya nito ng isang total makeover at dinala sa isang barbershop para pagupitan at ayusan ng maigi. Bukod dito, pinasuot din siya ni Dolphy ng ilang suits nito. Pagkatapos ay bumalik sila kay Susan para ipakilalang muli ng may mas maayos na anyo na. Agad naman daw siyang tinanggap ni Susan. Sinabi pa nga ni Dolphy sa aktres na parehong binata lang ang dinala niya rito kung saan una na niyang tinanggihan. Ang di inaasahang pagdiskubre kay Ronaldo noong mga panahong yon ay nagbukas ng pinto patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang dating simpleng binata na ang pangarap noon ay maging trapeze artist o jet pilot ay ngayon ay tinuturing ng isa sa mga kinikilalang aktor sa industriya. Kasabay na kanyang pagsisimula, ilang beses ring nagpalit si Ronaldo ng kanyang screen name. Sa katunayan, isa sa mga unang pangalang ginamit niya ay Ronnie Rios na pinalitan ng Ronaldo Romano bago naging Raul Suarez. Pero dahil kay Dolphy at Panchito Alba, nagbago ang kanyang screen name at naging Ronaldo Valdez na ginamit niya na sa mahabang panahon hanggang sa kanyang pagpanaw.
Sa paglipas ng panahon, maraming beses na naipakita ni Ronaldo ang kanyang husay sa pag-arte. Matatandaan na ang unang linyang tinahak niya sa showbiz ay ang pagiging komedyante, kung saan lumabas siya sa ilang comedy films at madalas niyang makatrabaho sina Dolphy at Susan. Ilan sa maraming pelikulang komedya na kanyang ginampanan ay ang Kaming Taga-Ilog, Sitsiritsit, Alibangbang, Salaginto at Salagubang at Mariang Condesa. Mula sa pagiging komedyante, si Ronaldo ay sumubok ng seryosong aktingan kung saan mas lalong naipakita ang kanyang natatanging talento sa pag-arte. Nagtangka rin siyang gumawa ng mga daring movies at naging isa sa mga pangunahing leading man ng kanyang henerasyon. Sa katunayan, isa sa kanyang mga naging kasama sa isang proyekto ay ang star for all seasons na si Vilma Santos sa romantic drama film noong 1981 na Karma. Pinatunayan naman ni Ronaldo na hindi lamang ang kanyang mga kaedad ang kaya niyang makasama bilang leading lady sa pelikula. Marami ang humanga sa pagiging professional at kahusayan niya nang gawin niya ang pelikulang The Mistress noong 2012, kung saan nakasama niya sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo na gumanap bilang mistress niya. Sa isang panayam, ibinahagi ni Bea na isang hamon para sa kanya ang kanyang karakter, lalo na sa mga romantic scenes kasama ang veteranong aktor. Ngunit tiwala naman daw siya kay Ronaldo dahil alam niyang hindi nito gagamitin ang mga eksena para i-take advantage siya. Halos nalibot na nga ni Ronaldo ang lahat ng genre ng pag-arte dahil maging horror ay nasubukan na rin niya. Lumabas siya sa horror suspense movie na Sukob noong 2006. Kabilang din sa mga hindi malilimutang pelikula ni Ronaldo ay ang Seven Sundays at Yesterday, Today, Tomorrow. Dahil sa kanyang kahusayan sa mga dramatic role, nakatanggap siya ng iba't ibang parangal at nominasyon bilang Best Supporting Actor. Kabilang narito ang pagganap niya sa pelikulang May Minamahal noong 1994, kung saan nanalo siya bilang Best Supporting Actor sa Film Academy of the Philippines. Nagwagi rin siya bilang Best Supporting Actor sa Metro Manila Film Festival noong 1997 para sa pelikulang Nasaan ang Puso. Nanomina naman siya sa kategoryang Best Drama Supporting Actor sa 27th and 28th PMPC Star Awards for TV para sa mga teleseryeng Ina, Kapatid, Anak at Ikaw Lamang noong 2013 at 2014. Noong 2015 naman ay ginawaran siya ng Golden Screen TV Awards ng Helen Vela Lifetime Achievement Award for Drama. Gumawa din ng kasaysayan si Ronaldo sa mundo ng fast food chain sa bansa. Siya ang perpektong prototype para sa first Filipino colonel ng KFC. Noong nakaraang May 29, 2017, pagkatapos ng isang linggo ng masusing pag-audition, ay inihayag ng KFC Philippines ang kanilang unang Pinoy colonel. At ito nga ay si Ronaldo. Para sa mga bagong henerasyon ng mga manonood, mas nakilala si Ronaldo sa kanyang natanging pagganap sa hit 2022 drama series na Too Good to be True na pinagbidahan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Ang nasabing serye ay ang huling palabas niya sa telebisyon bago siya sumakibilang buhay. Ginampanan niya rito ang karakter ni Sebastian Yugo Agkawili o mas nakilala bilang si Lolo Sir na isang matandang bilyonaryo na nagmamayari ng construction firm at hotel chain. Death. Si Ronaldo Valdez, nakilala sa kanyang maraming naiambag sa larangan ng pelikula at telebisyon na umabot ng halos 5 dekada, ay pumanaw nito lang December 17, 2023. Wala pang niilabas na ulat ng dahilan ng kanyang pagkamatay. Bagong revelasyon sa investigasyon sa pagpanaw ni Ronaldo Valdez, damay ang tauhan niya sa bahay. At nitong Lunes ay idinaan nila sa matinding investigasyon ang sanhi ng kamatayan ng veteranong aktor. Ipinagtataka naman ng publiko kung bakit nanggaling mismo sa mga otoridad ang kumpirmasyon ng pagpanaw nito at hindi galing sa mismong naulilang pamilya. Base sa inisyal na ulat ng pulisya, nakitang wala ng malay si James Ronald Gibbs o mas kilala sa screen name nitong Ronaldo Valdez. Sa kanyang mismong unit sa Casanueva Homes, Manga Street, New Manila, Quezon City nitong Linggo alas 3 ng hapon. Ayon pa sa inilabas na ulat, nagtamo ng tama ng baril ang aktor sa kaliwa at kanang bahagi ng kanyang ulo. Habang hawak-hawak pa nito ang baril na umano'y siyang ginamit nito upang wakasan ang kanyang sariling buhay. Nadala at isinugod pa ito sa ospital, ngunit kalaunay idineklarang dead on arrival. Kasunod naman nito ang pahayag na inilabas ng QCPD na magsasagawa sila ng investigasyon sa pagkamatay ng aktor. Naiintindihan umano nila na marami ang nakatutok sa balitang ito, kaya naman pati sila ay gumagawa na ng hakbang upang matukoy ang tunay na rason ng pagkamatay nito. Mismong ang personal driver ni Valdez ang unang nakakita sa walang malay na aktor sa mismong kwarto nito at agad naman niyang inireport sa mga pulisya ang naturang pangyayari. Katulad ng hiling ng naulilang pamilya na bigyan muna sila ng privacy, ganito din ang hiling ng pulisya sa publiko.
Naiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at konklusyon at respetuhin na muna ang nagluluksang pamilya. Kasunod ito ng mensahe na inilabas ng singer at komedyanteng aktor na si Jano Gibbs. Habang gumugulong pa ang investigasyon at laboratory exam, damay naman ang mga kasamahan sa bahay ni Valdez na isasalang sa paraffin test. Nitong Lunes, opisyal na binanggit ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit na kailangan talaga nakasali ang buong tao sa bahay ng aktor na sasalang. Sa investigasyon na isinagawa ng mga otoridad, ito ay bahagi ng Standard Operation Procedure upang madetermina kung may foul play ba o nagkaroon ng krimen ang biglaang pagkamatay ng aktor. Ngunit nilinaw naman ng pulisya na hindi ito nangangahulugang sangkot o may kinalaman ang mga kasamahan sa bahay ni Valdez. Marami nga ang agad na nabahala sa balitang damay umano ang pamilya at kasamahan nito sa bahay. Kung kaya't wala namang balitang nagkaroon ito ng away sa kanyang mga anak na sina Jano Gibbs at Melissa Gibbs at sa pamilya nito. Makikita pa nga sa bawat post na ibinahagi nito sa kanyang Instagram account ang masasayang banding, kantahan at sayawan nila kasama ang kanyang pamilya at mga anak. At wala umanong indikasyon ng mapait na relasyon ito sa sariling pamilya. Kung babalikan naman ang mga panayam noon ng kanyang mga anak na sina Jano at Melissa, inilarawan nilang best dad in the world ang namayapang ama at maituturing na family man umano ito. Kung saan, parating prioridad nito ang kanyang pamilya at mga anak. Parang barkada naman ang turingan nila sa isa't isa at parati silang may komunikasyon. Isa naman sa hindi malilimutan nila sa mga pangaral ng kanilang ama ay ang mapagkumbaba nitong karakter. Tinitignan naman ang isa pang anggulo kung bakit naging biglaan ang pagkawala ng aktor ay dahil na umano sa atake ng depresyon nito. Matapos na sumailalim ito sa operasyon sa kanyang prostate cancer na karaang taon, ayon naman sa aming source, maliban sa depresyon ay nagkaroon na din umano ng pagkalimot ang veteranong aktor dahil na sa katandaan nito. Unang napaulat na tinapos nga ng aktor ang kanyang sariling buhay na siyang mas lalong ikinagulat ng karamihan. Nakaraang mga buwan pa lamang ay may mga public appearances pa nga ito at abala pa sa ibang mga proyekto. Napaka-misteryoso kung mailarawan sa ngayon ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Valdez, kaya naman nakatuon ang publiko ngayon sa usaping mental health at depression kasunod ng pagkamatay ng aktor. Sa edad na 76 years old, hindi nga makapaniwala ang karamihan na may pinagdaraanan pala itong depresyon dahil halos lahat ng mga pahayag ng mga nakakakilalang artista sa kanya ay inilalarawang napakakwela umano nito at siyang nagpapatawa at nagbibigay saya sa lahat. Tila bangungot nga kung maituring ang pagkadiskubre sa walang malay na aktor sa kanyang mismong kwarto habang nakaupo pa ito sa kanyang upuan na duguan. Tila malapelikula nga ang nakakabiglang pangyayari sa pagpanaw ng isa sa mga itinuturing na batikang artista ng bansa. Hindi lubos maisip ng karamihan na sa ganitong paraan lumisan ang veteranong aktor. Palaisipan naman sa publiko na nakakalungkot kung sa ganong paraan nagwakas ang buhay ni Valdez, kung kaya't wala namang nabanggit ang anak nito sa detalye o sanhi ng pagkamatay ng kanilang ama. Samantalang, naging masusi nga ang nagpapatuloy na investigasyon ng mga otoridad upang matuldukan na ang katotohanan sa pagkamatay nito. Dahil nga may nakitang baril sa crime scene, nais nilang idaan sa proseso ang paggulong ng kaso. Kaya lahat ng tauhan sa bahay ay damay. Naging maingat naman ang pulisya sa pagpapalabas nila ng karagdagang impormasyon at puntong pahayag lamang ang inilalabas nila sa ngayon. Base na rin sa nais ng mismong kamag-anak nito, wala namang napaulat na may tauhan o kaya pamilya nitong humadlang sa isinagawang investigasyon ng pulisya sa kanilang lahat. Hiling pa ng karamihan ay sana mabigyang linaw na kaagad ang tunay na nangyari. Sa biglaang pagpanaw ng premyadong aktor ay agad nga na nagtrending online ang Lolo Sir, kung saan marami ang nagpaabot ng condolences nila sa naulilang pamilya. Sa kabila naman ng paghihiwalay nila ng kanyang misis nitong taon ay kanya-kanya na raw ang mag-asawa sa buhay. Marami naman ang mga celebrities ang nagulat at hindi nga makapaniwala sa nasabing masakit na balita. Maging ang mismong handler ng pumanaw na aktor ay nabigla din sa pangyayari. Nitong December 15 ay nag-dinner pa sila kasama ito bilang despedida party para na sa kanya. Ngunit iyon na pala ang huling dinner niya sa kanyang paboritong alagang aktor. Sa pagsulat naman ng artikulong ito, hinihintay pa ng otoridad ang magiging resulta ng paraffin test at ballistic test bago sila magpalabas ng matibay na impormasyon sa kaso ng aktor.
Sa ngayon ay paulit-ulit na mensahe ng otoridad sa publiko na iwasan muna ang pagpapakalat ng maling konklusyon at haka-haka sa sanhi ng kamatayan nito habang hindi pa napapatunayan ang tunay na rason ng pagpanaw ng aktor. Bilang respeto na rin sa naulilang pamilya at hintayin na muna ang opisyal na resulta ng investigasyon. Nagpapasalamat naman ang naulilang pamilya sa pakikiramay na ipinaabot ng mga kaibigan ng kanyang ama sa showbiz maging ang pakikiramay ng mga taga-suporta nito na nagmamahal sa kanilang ama hanggang sa mga huling sandali nito. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.